mahal din naman kita eh. Mahal pa rin kita, Jo. Pero isang beses lang ako napagod. Iniwan mo na ako. Hindi ko kaya makita ka nasasaktan. Para kung masaktan man ako, hindi mo makita. Don't you think that's so unfair? Mahal kita. Pero paano kung di ko kaya yung kaya mo? Hindi mo na ba ako mahal? Agnes, mahal na mahal kita. Kung mahal mo ako, bakit mo ako iiwan? Ang sakit. Hindi talaga kami para sa isa't isa. Feel ko lang ko hindi siya mama. Giloko mo ko, niloko mo ko. Siya din yung first na nanakit sa akin. We asked FNC content creators and random people about their first heartbreak. Sino ang first love mo? Ay, first love ko? Hello, nakakilig naman isipin ng mga nakaraan. First love ko, nabuo siya inside the mansion. Ano? Serious, hindi. Nabuo yung first love ko sa The House of Cola. Way back season 2. Yun lang. Season 2, di naman yung kilala yun eh. Ano yung makikilala? First love ko, nag-start to nung grade 7 ako. Kasi talaga yung first na naging jowa, wala pang sumunod. 2 years ako nanligaw doon. Ang kwento kasi namin is like from puppy love to mature. And 2 years ako nanligaw doon. And tumagal kami ng 8 years. So 10 years kami magkasama. And legal kami both side. Ang daming nanghihinayang sa namin kasi kilala kami sa lugar namin talaga. As sa school, ganyan kilala kami. Magkasama kami ng ilang taon. Sino? Si ano? Hindi pwede sabihin. Bata pa ako nito eh. Siguro grade 9. Pwede po ba yun? Grade 9 pa ako nito. Ano lang naman kami, mga isang taon. May isang taon kaming dalawa eh. Pero pero masakit din yung pinagdaanan ko doon kahit pa paano. First love, wow. Grabe naman yung tanong, first love. Big word. Ang OA, big word. Okay, first love. Si first love ko ay nakilala ko nung high school ako. Yan na, syempre. Parang doon naman kasi lahat talaga nagsimula. High school, yung sasabayan kang umuwi, tapos ililibre ka ng siomai rice. Siomai rice! Ang babaw. Classmate kami nun, mag-classmate kami. Tapos, ayun, typical na crush ko siya, crush niya ako, ganyan. Saka, roll mo yung mga picture ko dati. Pinaplex! Roll mo lang dito. Pakita mo lang kung gaano ka sexy at kapayat before. Kasi ba't ba The nag-stress eating kasi ako kaya ganito. Pero, nag-explain. Baka kasi mapanood to nung hindi kita inaaway. Pero, balikan, ito na lang yung tignan mo. Yung mga picture ko before. Kasi kung ano yung tsura ko ngayon, ikaw dahilan nito. Charing. Hindi ikaw to, huwag ka masyadong asyumero. Pero yun na nga, nakilala ko siya. High school kami. So yun, nagkakami na, niligawan ako. Pero medyo maraming ganap ang aming relasyon. Kasi that time, di ko siya niligal sa family ko. Tapos, yun, yung mga typical, yun nga yung nakakamiss yung mga typical na nagtatago-taguan kayo sa magulang nyo. Yung kunwari, nagpunta kayo ng mall, tapos nandun din pala yung magulang, yung magkatabi kayo, bigla kayo mag-iiwasan, yung mga ganon. Yun yung mga bagay na hindi ko makakalimutan nung kami pa. Basta sobra namin, lahat siguro ng first, joke lang. Siya kasi yung first love ko. So, lahat ng mga first, parang sa kanya ko na-experience. Yung parang first time ko ma-experience na yung nililigawan, first time na binibigyan ng flowers, chocolates, ganyan. Saka sobrang effort talaga kasi niya. Siya yung tipo ng lalaki, umiiyak, tsura. Siya yung tipo ng lalaki na sobrang effort talaga. Ipaka-feel niya talaga sa'yo kung gaano kanya kamahal. First love, siguro yung kababata ko, hindi pa sure. Yung kababata ko, as in, kasabay ko siyang lumaki. Childhood, kumbaga childhood, ano ba tawag doon? Childhood best friend and childhood sweetheart. Wow! Oo, literal na puppy. Charis. Ano ang mga hindi mo makakalimutang matatamis na alaala? Matatamis na naalala ko, yung hinaharana ko pag dating sa room nang hindi ko alam. Yung mga
Like, nakakadalagang Pilipina, yeah. Yeah. Kasi may biglang haharana sa'yo, biglang may kumakanta, gagawan ka pa ng kanta. Diba? Sweet moments. Tapos yung pagpapasaya sa'yo na para kami may sariling mundo, nakakamiss. Balikan ng mga alaala. Ang love language ko is quality time, act of service, word affirmation, tapos pinakalas, gift-giving talaga ako sobra. Madami. Kasi ako, guys, ma-effort kasi ako ng tao. So, like, lagi ko siyang sinima-surprise nung and lagi ko siya dinadala sa mga lugar na gusto kong puntahan, tapos kasama ko siya. Yan. Nagbubuo kami ng memories, tapos namamasyal sa iba-ibang lugar. Ganun. Lagi kami nagdi-date. Lagi kami lumalabas. Araw-araw talaga. Hindi kami nag-stay sa bahay. Kung may maisip siyang puntahan or may maisip akong puntahan, pupunta kami dun sa lugar na yun. Tapos yung dalawa lang kami mag-rides, gano'n. Tapos pesto kami sa lugar na yun. Tapos doon kami kakain ng sabay, magkikwentuhan, gano'n. Moment, yung mga naglalakad kami magkakadingan. Tapos kakain kami ice cream sa daan. Tapos, syempre mga bata pa kami, nagsisimba kami every Sunday. Tapos pinapalalangin namin kay Lord na magtagal kami. Nag-break kami. Ilang taon ba ako? Ay, mas matanda siya sa akin ng 2 taon. Kasi noong time na yun, siya senior high school na siya noon. Sabay ako, pala ako ng grade 9. Wes, hindi naman kasi siya, never naging kami no relationship. As in talagang mag-best friend lang. Tapos ako lang talaga yung na-fall sa kanya. Ayun, tapos lang, as in wala. Tulad lang din ng mga ibang mga bata na mga kimping para na naglalaro lang sa labas, patintero, ganyan. Tapos, CQ-based na, huy, save mo ako. Ganon. First heartbreak? Aray ko ang sakit. Feel ko lang ko ng tissue, mama. Parang may nalala sa mama. Mama. Sa first heartbreak ko, siya yung masasabi kong malala. Kasi I feel like na kala ko kaya ko, gano'n. Okay ako. Pero hindi. After a long day ko talaga ng pagiging busy, once natapos na yung trabaho ko, di ko alam, legit, promise, bigla akong umiyak. Tapos nag-reminisce ako talaga sobra. Gano'n. Tapos, minsan, hindi siya minsan, madalas siya nangyayari sa akin ngayon, na sobrang bipolar ako. Legit yung bipolar ko na parang bigla-bigla ako mawawala sa mood kahit wala namang problema. Tapos biglang ayaw ko sa tao, ayaw ko kay ganito, ayaw ko lapitan si ganito, ganyan. Parang may specific lang akong place na feel kong safe ako. Which is, yung bed and yung CR lang. Siya din. First love and first heartbreak ko siya. Kasi, syempre, sa tagal namin. Actually, sabi nga ng parents ko, before, kasal na lang kulang eh. Kasi sa tagal namin. Pero, syempre, hindi natin masasabi yung doon ko na pagtanda na kahit mag-asawa nga, naghihiwalay pa rin eh. Wala kasi sa tagal ng relasyon 10 years. Siyempre, yun yung first na talaga na iniyakan ko. Yung parang pinaghirapan ko ng 2 years para lang mapasagot ko siya. Parang nasayang. And parang daming pagsisisi nung nag-break kami. Pero siyempre, inisip ko na mag-asawa ka, di ba, naghihiwalay. Yun, pag hindi talaga kayo guys, parang nagkaiba yung landas yung dalawa. Kasi ako, pinasok ko sa social media, magiging influencer. At yun yung pagkakamali ko kasi hindi ko siya napakilala sa trabaho ko. Kaya yun, parang naging toxic yung cycle namin dalawa. Kaya hirap akong, parang hirap niya akong intindihin, and hirap ko din siyang intindihin. Pero, yun, hanggang sa, nag-break, balikan yung naging cycle namin dalawa nung nandito na ako sa Manila. Pero ngayon, goods naman na kami, and siya ngayon may new love life na siya. And syempre ako, napag-iwanan na ako. Napag-iwanan ako. Pero ako naman, di kasi ako nagmamadali. Like, syempre, ako ngayon, ang mindset ko na ngayon, kung kikilala man ako ng bago, kung may mamahalin ulit ako, gusto ko yung mapapangasawa ko na talaga. Siyempre, yun na nga, first love, malamang siya din yung first heartbreak ko. Parang bilis to nga. From yung, di ba narinig yun naman, from yung sa mga kwento ko na siya yung first ko sa lahat, siya din yung first na nanakit sa akin. Kasi, hindi ako umiiyak na, tinatry ko lang. Kasi
Sabi kasi, may napanood ako sa TikTok na kailangan ina-exercise mo yung panga mo. Kaya, na-exercise ka lang. Pero di ako iiyak, no? Sino ka ba para iyakan? Ay, hindi Ito hindi naman porket na, syempre parang napapa-flashback ka lang dun sa mga nangyayari dati. Pero, it doesn't mean na gusto mo pa rin siya. Na gusto ko pa rin siya. Parang, masarap lang balikan minsan yung mga alaala na magkasama. So, yun nga. Hindi kami legal sa side namin, sa side ko, sa family ko. Pero, super legal kami sa side ng family niya. Like, dinadala niya ako doon. Napakilala niya na ako sa lahat. Sa lola niya. Sa buong angkan niya, actually. Sa mga family gatherings nila, nasasama niya na ako. Pero pagdating sa side ko, sa bahay namin, pinakilala ko lang siya as manliligaw. Parang siguro dun siya napagod, na parang nawalan siya ng pag-asa akin na parang hanggang dito lang ba? Tas lagi niya akong tinatanong na bakit hindi mo ko magawang illegal? Baka meron kang ibang niligal. Parang ganun. So parang parehas ka, syempre bata pareho. So parehas na hindi masyadong ganun malawak yung pangunawa sa isa't isa. Plus pa dun yung pride. So, napagod. First heartbreak, marami kasi. Nung sa loob na isang taon na yun, ang dami naming breakup na nangyari. Puro siya yung naipag-break. Tapos, siguro yung unang breakup namin, talagang maluwa-luwa ako nun Talagang pigati naramdaman ko nun Tapos, dumating sa point na, wala na. Yung unang breakup kasi namin, sa akin masakit. Masakit talaga siya. Yung bata pa, yung tipong parang hindi ko kakayanin. Sabi dumating sa point na yung huling breakup namin, nung sinabi niya sa akin, ayaw na daw niya. Ang sabi ko na lang noon, edi go. Bahala, ilang beses rin naman ako nasaktan sa'yo Edi, doon ka na lang sa iba. First heartbreak. Siguro yung pangalawa ko naging jowa. Kasi yung first, parang hindi naman siya masakit. Yung pangalawa siguro kasi parang choice ng parents ko na paghiwalayin kami na kahit kakastart na namin, like, parang mga 4 months, 5 months pa lang kami. Tapos yun, parang pinilit lang na paghiwalayan kami kasi ayaw lang nila dun sa guy na yun. Kasi parang wala daw patutunguhan, wala daw siyang ganto, ganyan. Yun siguro. Parang, ang feeling ko kasi nun, yun yung magiging serious relationship ko kasi parang kakilala ko lang din siya. I mean, around the neighborhood ko lang talaga siya. Tapos sabi ko parang, ayun, kilala naman nila. Yun lang, iba lang yung pagkakilala nila sa pagkakilala ko. Kaya siguro parang, ang nangyari is, pinaghiwalay kami kasi nag-base sila dun sa pagkakilala nila dun sa tao. Wala, nag-let go ako, takbo ako sa kwarto for the cry ang lola mo. Ganun. Yun lang siya. Tapos, kinabukasan, dead man na, hindi na kami ulit nagkita. I mean, nagkita na, kahit magkapitbahay kami, parang ilang years din kami nagkita, nagkasalubong na parang walang nangyari. Parang hindi naging kami, parang naging gano'n. Kasi parang ako na lang din nahihiya dun sa naging reason kung bakit kami nag-break. Parang gano'n. Pero ang pinaka-heartbreak ko kasi talaga, as in talagang sobrang sakit is yung, etong last guy ko nga na naging ex. Kasi as in talaga yun, as in sobrang. Eto, siguro makakaano ka ng mga 2 episode kapag kinwento ko siya. Hindi, ang pinaka-ano kasi, ang pinaka-naging, namin nun, break up is kasi, syempre, may girl instinct tayo. So, parang nakaramdam lang ako noon, parang magmamansari kami, mag 1 year and 1 month dapat kami noon. Tapos, iba na yung kutob ko, basta parang something na mga kada araw-araw, parang may iba't iba ako nararamdaman. Then, one time, nandun siya sa amin, tapos, di ko alam ba't may nag-uudyok sa akin na mag-check ng phone niya. Which is, hindi naman talaga ako yun. Hindi kasi ako pala check ng phone. Tapos, sorry. Hindi ako pala check ng phone. Tapos, nung chinek ko yung phone niya, nakalagay pa doon, name ng lalaki, katrabaho pa niya. Ay, kaklase pala, sorry. Katropa niya na which is kilala ko. Noong una dinedma ko, tapos may kapitbahay kami na parang narinig na may kausap siyang girl, ganyan-ganyan. Then, ang nangyari, nung isang gabi, nagginamit ko yung number ng papa ko ata or mama ko. Tinawagan ko yung number na yung nag-text na yun sa kanya. Tapos kasi hindi pa uso nun para messenger, puro text and call. Tinawagan ko, kunwari pinsan ako niya, na sabi ko, hello, ano name mo? Kasi sabi sa akin ng pinsan ko, parang kafling kanya, kafling or whatsoever. Pero wala naman talaga sinasabi sa akin. Parang hinuhuli ko lang. Sabi niya, oo, girlfriend niya ako, 2 months na kami. Sabi ko, pwede ba kita i-call? Kasi gusto kita makachikahan para ma-close kita. Sabi niya, oo naman, sige, kasi
natutulog naman yung baby ko. So, nagulat ako, sabi ko, gusto niya pala ng, sugar mom. Charis. Tapos, siya tulog nun, kasi nagpunta siya sa bahay, doon na siya pinag-stay nila mama, doon na sila pinatulog. Then, after nun, ginising ko siya, hinampas-ampas ko siya, at pinagalitan pa ako ng magulang ko na, uy, natutulog na si Kemi Ruth, ganyan-ganyan, ba't ganito, ganyan. Sabi ko, hindi, may sasabihin lang ako importante, ganyan. Tapos, wala siyang idea. Tapos, tinawagan ko, sabi ko, hello, sabi ko, hi, ganyan-ganyan. Gano'n na kayo katagal, saan kayo nagkakilala, gano'n chika-chika ko lang siya. Tapos si Boy, nakatulala lang siya, siguro, syempre, hinigit ko lang siya sa pagkakatulog niya. Nagulat siya sa mga, nangyari, nung ng time na yun. In short, nahuli ko siya, tapos, nung pinatay ko na yung call, sinabi ko sa kanya na, paano, ganyan. Tapos, ang rason niya, nakilala lang daw niya sa bar. Tapos yun. Tapos sabi niya sa akin, di nakipag-break na ako, sinampal ko siya ng malutong. Tapos, nakipag-break na ako sa kanya. Tapos, nag-ano pa siya sa akin na sabi niya, kung okay lang daw ba, nabalikan niya ako kapag walang nabuo. Pero kapag may nabuo, sorry daw. So ko, ka, o lumayas ka ngayon din. Yun, kaya parang yun yung parang sampal sa akin na parang, all out naman ako sa'yo, ganito, ganyan, lahat, ganyan. Tapos parang, in the first place, may nakilala ka lang for that churba ka, tapos natuwa ka na. Kung makikipagbalikan pa sa'yo ang ex mo, tatanggapin mo pa ba? Hala! Bakit kayo question? Ano yung survey na lang. To follow assignment. Ay, hindi pwede. Bakit? Ayoko sumagot. Kung makikipagbalikan siya sa akin, or magbabalikan mo kami, feel ko hindi ngayon. Kasi, for me, sa oras na to, sa time na to, mas gusto ko ako lang. Gusto ko mag-explore dito sa industry na meron ako na as a solo muna. Ganun. Tsaka, gusto ko mag-focus din muna siya sa sarili niya. Pag alam na namin better na kami talaga, both sides na parang healed na, okay na, wala nang damage. Kasi mahirap pag binalikan mo yung isang tao na alam mo hindi pa kayo fully healed dun sa past na nangyari sa inyo. Pag may lamat na kasi, hindi naman yan agad-agad nababalik. Diba? Kahit sabihin natin, onting lamat lang yan, may ano pa rin may kirot, lalo na pag may trigger lang, ganun. So for me, kung magbabalikan man or papayag ako, feeling ko, sagot ko ngayon, hindi. Kasi sa feeling ko, pag binalikan ko siya, parang ganun lang ulit magiging takbo namin eh. So parang feeling ko, hindi talaga kami para sa isa't isa. Siguro hindi. Siguro mas mag-grow pa ako at may makikilala pa talaga akong para sa akin. Pero kung magiging magkaibigan kami, why not? Yun. Sabi ko nga sa kanya eh, pag nagpakasal siya, invite niya ako eh. Siyempre, hindi. May kita tatanggapin. Nasaktan niya kasi eh. Eto ka, siyempre, first heartbreak ko yun. Kumbaga, ayoko na lang din maranasan yung naranasan ko nun. Tsaka, ayoko na din maulit, siyempre. Kasi kung maulit man yun, edi maulit. Kapag ex na, pwede pa bang maging magkaibigan? Ha? Sa akin, 50-50. Kunwari, kung sa situation ko, hindi mo kailangan siyang trabahin. You just need to work professionally na parang, syempre, hindi mo alam kung ano mangyayari in the future, kung magkakatrabaho kayo or hindi. So, you just need to work professionally lang na pag trabaho, pero pag hindi, tama na, B, wala nang plastiko. Uy, tama na, nalimutan ko yung ginawa mo sa kapalan. Chares! Gonna earn! Hindi! Diba? Pero kung sa ibang bagay, depende kasi talaga din sa sitwasyon. Pero for me, ang hirap maging tropa na yung taong nanakit sa'yo. Kasi isipin nyo, tropa mo, hindi ka ba matitrigger sa part na pag nakikita mo siya, ganito lang naman ginawa sa akin yan, naging ganito lang naman kami. Though may good memories kayo, pero hindi eh. Pag may hate ka na dun sa tao, feel ko mas yun na yung nakikita mo pag hindi mo na gusto yung tao. Nakaka-bad trip naman! Naniniwala ako guys na kahit ex mo na, di ba sinasabi na iba pag ex mo na, bawal mo naman yun. Ako naman kasi sa pinagsamahan namin, hindi lang naman yung relationship na as a jowa yung nabuild namin, kundi may friendship na kasama yun. Like yung relationship na binild namin both side with my family and family niya, sobrang tatag nun. And until now, ano pa rin siya, parang
may communication pa rin siya sa family ko. Like, tinuturing pa rin siyang Kasi wala naman ng iba eh. Kasi sa tagal namin, yung na-build namin, mahirap ng mabuwag talaga. Ayan, ito ang pinakamaganda. Kasi, since ito lagi kong, feeling ko ito na yung parang first and last na mag-explain ako kasi sa amin pa sa lugar namin. Kilala talaga ako na, yun nga, paulit-ulit ko na itong sinasabi na one of the boys talaga ako. So, may mga ko na same circle of friends ko din. So, yung idea na kapag ka-ex mo, pwede mo pa bang maging kaibigan? For me, depende sa naging breakup nyo or depende sa situation nyo. Kasi, kung maayos naman yung breakup nyo, like, may closure kayo, okay naman kayo, parang possible naman na maging friends ulit kayo. Pero kung nag-end up yung relation, F and F. Okay, di pwede magkamali. Ulitin natin. Pag nag-end up yung relationship nyo na hindi kayo okay or parang bigla nyo na lang tinapos, tapos bigla kayong nag-meet ulit, tapos tinry nyo na maging friends. Yun yung delikado. Para sa akin yun para sa akin yun. Kasi possible na pwedeng mabalik yung spark, pero pwede din na bumalik, tapos mas maging doble kung ano man yung nangyari sa inyo before. Pwedeng positive, pwedeng negative yung mangyari. So, depende pa rin siya depende sa sitwasyon. Pero for me, pwede naman, possible naman siyang tropahin yung ex. Kasi naniniwala ako na may mga ex with benefits. Ako hindi. Kasi tinry din nun ni ex na siguro after 3 months, siguro wala silang nabuo. So, kinukulit niya ako ng for a month na sabi nga, siya ulit, uulit siya, ganyan. Tapos tinry ko naman, binigyan ko siya ng chance na para manligaw ulit. Kaso wala na talaga. Kumbaga parang nakatatak na sa akin na parang ginago mo ko, niloko mo ko, binigay ko lahat, ganito, ganyan. Tapos ngayon, porket wala nabuo or whatsoever, babalikan mo ka ng parang wala lang, na parang nagsisimula ka lang ulit sa umpisa. Depende naman yan sa pinagsamahan yung dalawa eh. Kasi may time kasi na kaya nasasabi natin hindi pwede kasi kahit break na sila, may nagagawa pa rin silang hindi tama. Kahit magkaibigan na lang tingin nila sa isa't isa. Pero para sa akin pwede. Message ko sa iyo, ito ka. Diana, message ko sa iyo, bahala ka sa buhay mo. Wala. Pero may mga nakakausap ako before, pero hindi kasi talaga umahantong sa jowa. In a relationship, na kami, matagal na kami. Tapos LDR kami, kaya sana, huwag mangyari yung signal shutdown kasi yari ako dun. Nag-break kami, pero nung kada umuwi ako, like, nagkakaayos kami, pero hindi na kami nagbabalikan. Malayo-layo yun, best. Nasa Quezon City. Layo, no? Kabaliktaran nga kung before parang nagmamadali ako na parang ang idea ko parang magka-family na, nabaliktad naman ngayon, parang takot naman ako ngayon hindi naman totally takot, pero parang ayaw ko muna ng commitment ngayon. Nung serious relationship, yung before si Kim Pim para 18 years old. Tsaka kasi kung susumahin mo, kahit ba sabi mong 1 year pa lang, dapat dun yung time na para nagkakakilanlan kayo. Kung ano yung, makikita nyo mali, at saka okay sa, nyo. Kasi hindi nyo naman yung makikita during ng ligawan process eh. Mas makikita mo yung, during relationship ka na. Ay, pinaka-first kiss namin. Dun sa ginawa niyang kanta, kung mapapasin niyo parang about van, dibdib, gano'n. Kasi hindi talaga ako clingy sa kanya inside the mansion. So, hi guys! Ba't mga palakpak? Ganito pala feeling, no? Nakakawa pala. Iba pala yung feeling na pag ikaw yung nagtatanong sa ikaw na yung tinatanong. Ngayon nauunawaan ko na yung mga ini-interview ko. Okay. Ngayon, tanongin mo sarili. Yun pala yung twist nun! Ako magtatanong. Okay, sige. Alam mo ba kung ano yung topic ngayon?